Marshall Peak, Kabanata 136. Anong pakinabang ang matatanggap ko kung pananatilihin kitang buhay? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at halos hindi nag-iisip, binato niya ng suntok ang balangkas na nasa harapan niya, sumisigaw ng wishful thinking. Ang mga lantang buto na namatay dito hindi mabilang na taon na ang nakalilipas ay nabasag ng isang suntok ng walang anumang pananabik. Sa halip na mag-relax, ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging mas marangal. Sapat na mapagpasyahan, ngunit pinili mo ang maling target. Ang boses ay puno ng pagmamataas, at ang butil ay biglang naglabas ng mahinang liwanag. Kaagad, nakita ni Yang Kai ang isang ilusyon at mabangis na mukha na lumipad mula sa butil, na nakabalot sa isang itim na gas, na nagpapakita ng mga pangil nito na parang multo habang sumusugod ito sa kanya. Ang kaluluwa ay hindi nakatago sa balangkas, ngunit sa kumikinang na butil. Muling aatake si Yang Kai, ngunit bumukas ang bibig ng lumilipad na mukha at sumirit. Ang sumisitsit na tunog ay tumusok sa mga tainga ni Yang Kai, at ang kanyang isip ay biglang sumakit na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Sa isang kahabag-habag na daing, ang mga galaw ni Yang Kai ay hindi maiwasang tumigil. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang boses. Tiyak na pinakialaman ang kanyang isip, kung hindi ay hindi mangyayari ang hindi inaasahang pangyayari. Sinamantala ang pagkakataong ito, ang mukha ay tumawa at nag-drill sa katawan ni Yang Kai. Nang inag ang kanyang katawan, at nanigas ang buong katawan ni Yang Kai, hindi man lang may galaw ang kanyang mga talukap. Para siyang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Ang boses ay nagmula sa loob ng kanyang katawan. Hahaha, Mangmang na Junior, gusto mo talagang labanan ang matandang master na ito. Panuurin mo habang binubura ng matandang master na ito ang iyong kamalayan at kinuha ang iyong katawan. Bahagyang nataranta ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit kumislap ang kanyang mga mata na may hindi maawat na liwanag. Junior, ang iyong katawan ay masyadong mahina, at ang iyong lakas ay masyadong mababa. Kalimutan mo na ito, maaari mo pa ring gamitin ito. Hindi pa huli ang lahat upang makahanap ng isang mas mahusay na katawan mamaya. Huwag mag-alala, pagkatapos ng matandang master na ito. Kunin ang iyong katawan, tutulungan kitang ayusin ang anumang matinding puot na mayroon ka. Halika, masunarang sumuko sa paglaban, mas mababa ang paghihirap mo, at ang matandang master na ito ay makakatipid ng ilang oras. Sa iyong panaginip, ipinadala ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip. Hihihihi, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, gusto mo pa ring pigilan. Ang swerte mo at nagustuhan ka ng matandang ito. Junior, huwag kang magpasalamat. Gaya ng inaasahan, narinig ng mukha ng tao ang sinabi ni Yang Kai. Mga kaisipan. Kakaiba siyang tumawa at sinabi. Kalimutan mo na yan. Dahil ayaw mong makipagtulungan, may gagawin ng tandang ito. Kailangan mong tiisin ang sakit ng mabura ang iyong kamalayan. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Magiliw niyang pinaalalahanan si Yang Kai. Pagkatapos, gamit ang hindi kilalang paraan, isang malakas na putok ang tumunog sa ulo ni Yang Kai. Doon nagmula ang isang sakit na libu-libong beses na mas masakit kaysa dati. Ang ganitong uri ng sakit, hindi tulad ng sakit ng isang sugat ng kutsilyo, ay nagmula sa banal na kaluluwa. Nang hindi sinasadya, nagpakawala si Yang Kai ng napakalungkot na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang damit ay agad na basang-basa sa pawis, at ang kanyang katawan ay nanginginig na parang pendulum. Dinala mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong sisihin. Malamig na umungol ang mukha ng tao habang ang mas matinding sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yang Kai na parang babagsak na ang buong katawan niya. Ang kamalayan sa kanyang isipan ay malikot din, parang kandila sa hangin at ulan, na anumang oras ay maaaring patayin. Tanging ang kanyang pares ng duguan ng mga mata ay nagpapanatili pa rin ng katigasan ng ulo at pagpupursige. Nagulat ang mukha ng tao. Paano ka pa makakalaban? Kakaiba talaga ito. Habang nagsasalita, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang matinding init na nagmumula sa kanyang mga buto. Sa sandaling kumalat ang init na ito, ang kanyang mali-mali na divine soul ay tumira, at maging ang matinding sakit ay nabawasan ng husto. Kasabay nito, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang nalipat sa kanyang isipan. Ano ito? Biglang naging matalas at nataranta ang boses ng mukha ng tao, na parabang na-encounter niya ang pinakakahilahilakbot na bagay sa mundo. Nagpanik siya. Ano to? Hindi. Kasabay ng kanyang mga sigaw ay biglang naging malinaw ang kanyang isip. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na may nasipsip sa kanyang gininto ang katawan. Naging magaan ang kanyang katawan, at napabuntong hininga si Yang Kai. Napakabilis ng nangyari kanina. Mula nang mag-drill ang mukha ng tao sa kanyang katawan hanggang ngayon, 10 hininga lang ang lumipas. Ngunit naramdaman ni Yang Kai na napakahabang panahon na ang lumipas. At pagkatapos matagumpay na labanan ng pagguho ng mukha ng tao, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang paghahangad ay lumakas ng kaunti. Tuloy-tuloy ang sigaw ng mukha ng tao, ngunit sa sandaling ito, para siyang daga na nakakasalubong ng pusa. Matalas at nanginginig ang kanyang boses, at patuloy siyang nagmamakaawa. Bahagyang nakaramdam si Yang Kai na ang mukha ng tao ay nasa isang sulok ng kanyang gininto ang katawan. Bakas sa mukha niya ang takot at kaba, at nanginginig siya. Binata, mali ang matandang ito. Palabasin mo ako, hindi na ako mangangahas na uulitin pa. Dumating ang nakakatakot na boses ng mukha ng tao.
Hindi niya alam kung nasaan siya, pero parang naramdaman niyang may isang pares na mga mata na may masamang intensyon na nakatingin sa kanya, na parabang nakatingin sa masarap na pagkain. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Noong huling pagkakataon sa Nine Yin Valley, direktang na-absorb ng Golden Body ang kalahati ng 9 Yin Yuan Condensing Dew, at ngayon ay nakaimbak ito sa katawan, naghihintay na magamit kapag nabasag niya ang Yuan Chi State. Ngayon, hindi inaasahang na-absorb muli ng Golden Body ang mukha ng tao. Bagamat alam din ni Yang Kai na ang Golden Body ay maaaring sumipsep ng anumang enerhiya maliban sa iyang attribute, hindi niya akalain na ito ay maaaring sumipsep ng Divine Soul ng isang tao. Ang banal na kaluluwa ng isang malakas na tao ay isa ring uri ng enerhiya, at tiyak na ito ay napakasustansyang enerhiya. Para sa gininto ang katawan, ang mukha ng tao ay talagang isang ulam lamang. Kaya lang hindi pa handa ang ulam na ito, at kailangan itong pinuhin ng Truyang Yuan Chi bago ito masipsip. Sa isang pag-iisip, hindi pinansin ni Yang Kai ang pagmamakaawa ng mukha ng tao at tahimik na pinaandar ang Truyang Tactics. Sa ilalim ng patnubay ng Truyang Tactics, ang mukha ng tao sa wakas ay nakalabas sa Golden Body. Bago siya maging masaya, nalaman niyang nahulog siya sa isang lugar ng purong enerhiya ni Yang. Agad na umalangaw ang mga hiyawan. Anong ginagawa mo? Tumigil ka, huwag. Sa sandaling kumilos si Yang Kai, napagtanto niya kung ano ang pinaplano ni Yang Kai. Binata, huwag mong gawin ito, ako ay magiging pino. Hindi natin nagsiyang Kai, at paulit-ulit na pinaandar ang Truyang Tactics. Sa paglipas ng panahon, humihina at humihina ang boses, hanggang sa tuluyang hindi na ito matukoy. Ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, siya ay humihingi ng awa, at hindi ng ahas na masaktan kahit kaunti. Nang malapit na ang oras, itinigil ni Yang Kai ang operasyon ng Truyang Tactics at pinabalik siya sa Golden Body. Salamat. Binata. Dahil hindi mo ako pinatay. Matapos maghintay ng mahabang panahon, medyo nakabawi ang boses, at ang Yuan Chi ay nagpasalamat sa kanya ng nanginginig na boses. Ngayon, para siyang mahinang babae na ginahasa ng daan-daang malalakas na lalaki, mahina at nalilito. Ano ang mapapala ko sa hindi mo pagpatay? Mahinang tanong ni Yang Kai. Ang buhay o kamatayan ng mukha ng tao ay nasa isip lamang niya. Matapos itong mapagtanto, naramdaman ni Yang Kai na kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Sa katunayan, ayaw ni Yang Kai na panatilihin siyang buhay. Bagamat hindi pa sila matagal na magkakilala, nakikita ni Yang Kai na ang taong ito ay hindi masama o demonyo. Mababa pa rin ang kanyang lakas, at ang pag-iingat sa kanya ay mas makakasama lamang kaysa sa kabutihan. Ngunit hindi alam ni Yang Kai kung paano siya papatayin maliban sa pagpino sa kanya. Ngunit kapag napino niya siya, sisipsip siya ng Golden Body. Ito ay katumbas ng pagkain ng Divine Soul ng isang tao. Sa pag-iisip nito, medyo naiinis si Yang Kai. Mga benepisyo, mga benepisyo, 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 benepisyo. Naunawaan ng mukha ng tao ang kahulugan sa mga salita ni Yang Kai, at nagmamadaling sumagot. Pakinggan natin. Mahinahong sabi ni Yang Kai. Hindi ko alam. Anong mga benepisyo ang gusto mo, binata? Tanong ng mukha ng tao. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Ang mukha ng tao ay hindi maiwasang manginig, at mabilis na nagsabi. Binata, huwag mong intindihin, patay na ako sa loob ng maraming taon, at pagkatapos ay nabuklad ako rito. Ilang araw lang ang nakalipas nang ako ay nagising. Kaya wala na akong masyadong maalala tungkol sa nakaraan. Hayaan mong isipin ko, bibigyan talaga kita ng benepisyo. Nanatiling tahimik si Yang Kai, alam niyang dapat totoo ang sinabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, gulat na sabi ng boses. Oo, binata, ang iyong kasalukuyang lakas. Ubo, hindi mataas ang ubo, dapat mong linangin ang ilang mga kasanayang martial sa pagtatanggol sa sarili. Naisip ko ang ilang makapangyarihang kasanayan sa martial. Hindi napigilan ni Yang Kai na maging interesado, itinuwid ang kanyang katawan at sinabi. Ano ang nasa isip mo, sabihin sa akin ng detalyado, kung ako ay nasisiyahan, ililigtas ko ang iyong buhay. Nang marinig ito, ang mukha ng tao ay hindi maiwasang magpahinga ng husto, at mabilis na sinabi. Siguradong masisiyahan ang binata, ang aking martial skills ay kahit na mysterious grade. Ang paghinga ni Yang Kai ay hindi maiwasang maging mas mabilis. Ang martial skills ay hinati sa mga ranggo, mula sa ibaba hanggang sa itaas ay ordinary grade, earth grade, heaven grade, mysterious grade, spirit grade, at saint grade. Ang bawat ranggo ay nahahati sa 3 grado, mataas, gitna, at mababa. Mayroon lamang ilang set ng mysterious grade martial skills sa buong Great Han Dynasty. Ilang araw na ang nakalipas, sina Yang Kai, Lan Chudai, at ang iba pa ay dumaan sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, at bawat isa sa kanila ay nakakuha lamang ng isang set ng earth grade martial skills. Ganun pa man, nasiyahan silang 5. Ang mysterious grade martial skills ay 2 antas na mas mataas kaysa sa earth grade martial skills. Naramdaman ng pagnanais ni Yang Kai, ang mukha ng tao ay hindi maiwasang magpahinga ng husto. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagbibigay kasiyahan kay Yang Kai, mabubuhay siya. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang sinabi. May martial skill na tinatawag na Heart Devouring Seal. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot, parang kakaiba ang pangalang ito.
Ito ay medyo simple upang linangin. Kunin ang puso ng isang bata na wala pang 10 taong gulang, kumain ng 3 puso sa isang araw, at pinuhin ng dugo sa puso. Sa 100 araw, maaari mong maabot ang minor completion stage. Kapag ang puso ginagamit ang devouring seal, sasabog ang puso ng biktima, at mamamatay ka sa isang hit. Ipinaliwanag ng mukha ng tao ang paraan ng paglilinang ng martial skill na ito, at may pagmamalaki sa kanyang boses. Nang marinig ito ni Yang Kai, naging pangit ang kanyang mukha. Nang hindi naghihintay na matapos ang mukha ng tao na ipaliwanag ang kapangyarihan ng martial skill na ito, malamig na pinutol siya ni Yang Kai. Magpalat ka ng isa, nako, meron ding martial skill na Falling Red Flower. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, maganda ang pakinggan ng pangalang ito, at may malatula itong pakiramdam. Humalaklak ang mukha ng tao at sinabing, mas madaling linangin, ngunit kailangan mong i-circulate ang iyong mental cultivation method para pinuhin ang patak ng falling red blood kapag nakipagmahal ka sa birhen. Sa asensya ng babae, kung ang tama ang mga kondisyon, magagawa mong makabisado ang martial skill na ito ng napakabilis. Bukod dito, kung mas mataas ang lakas ng babaeng ginamit sa paglilinang, mas mabilis ang bilis ng paglilinang. Humigit kumulang 100 tao ang makakarating sa major completion stage. Nakikita ko na ang binata ay maharlika at makapangyarihan, at hindi problema para sa kanya ang makipagtalik sa 10 babae sa isang gabi. Sa madaling salita, sa loob ng 10 araw, malilinang ng binata ang falling red flower. Medyo madilim ang mukha ni Yang Kai, at malamig niyang sinabi. Hindi ba ito ang pagtitipon ng yin para mapangalagaan si Yang? Oo, binata, ito ay pagtitipon ng yin para mapangalagaan si Yang. Magpalat ka ng isa, nanlumo ang mukha ng tao, at wala siyang pagpipilian kundi sabihin. May isa pang martial skill na tinatawag na Fist of Joy. Magpalat ka ng isa, magpalat ka na naman. Nagpanik ang mukha ng tao. Kung siya ay may pisikal na katawan, siya ay nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Wala sa mga martial skills na binanggit niya ang nakakatugon sa mga kinakailangan ni Yang Kai. Lahat sila ay lubhang kasamaan, at nangangailangan sila ng hindi kinaugalian na mga pamamaraan upang linangin, at kailangan din nilang gumawa ng mga masasamang gawa na ganap na walang konsensya. Martial Peak, Kabanata 137. Mga benepisyo ng panandaliang panahon. Nagpalipat-lipat siya sa pagitan ng 7 o 8 magkakasunod na tao. Takot na takot ang mukha ng tao. Tumisi si Yang Kai. Binata, ang alam ko lang ay ang ganitong uri ng martial skill. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung ganito lang ang halaga mo, ano pa ang silbi ng pag-iingat mo? May bahid ng lamig ang boses ni Yang Kai. Mula sa martial skills na nabanggit niya, alam na ni Yang Kai na ang taong ito ay isang diablo na nakagawa ng maraming masasamang gawain. Binata, calm down. Pag-isipan kong mabuti. Kakagising ko lang kanina. Medyo magulo ang memory ko. Wala akong masyadong maisip sa ngayon. Bigyan mo ako ng ilang oras. Gagawin kong tiyak na masisiyahan ka. Isa lang ang pagkakataon mo. Kailangan mong hawakan itong mabuti. Oo, hindi ko bibigwin ang binata. Hindi na siya inistorbo ni Yang Kai. Dahil ang lugar na ito ay seliado, maaari siyang gumaling sa kapayapaan. Tungkol naman sa mukha ng tao, bagamat isa siyang dalubhasa at isang dakilang demonyo, wala siyang magagawa ngayon. Hindi kailangang mag-alala ni Yang Kai. Wala siyang mabisang gamot sa pagpapagaling, ngunit hindi dapat magtagal bago gumaling ang pinsalang ito. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang natitirang small stone man. Pagkatapos, ginamit niya ang Yuan Chi upang maramdaman ang sirkulasyon ng mga gintong sinulid at matuklasan ang mga lihim ng maliit na taong bato. Hindi sapat ang Burning Sun Explosion lang. Gustong gamitin ni Yang Kai ang oras na ito para linangin ang pangalawang martial skill. Kung hindi siya naging malakas, mabubuli pa rin siya kapag lumabas siya. Mayroong maraming gininto ang sinulid sa maliit na bato na ito, sa kabuuan ay 70 hanggang 80 na mga sinulid. Malamang na ito ay isang heaven level martial skill, o kahit isang profound level martial skill. Kinailangan ni Yang Kai ng isang buong araw na pagsisikap para maisaulo ang operasyon ng mga golden thread na ito. Tulad ng maliit na taong bato, nang bawiin ni Yang Kai ang Yuan Chi, ito ay naging pulbos. Sa araw na ito, ang mukha ng tao ay nag-iisip din ng mabuti tungkol sa kung ano ang maaari niyang gawin upang mapabilib si Yang Kai upang hayaan siyang mabuhay. Sa oras na ito, bagamat naisip niya ang ilang bargain ng chips, nang walang pahintulot ni Yang Kai, hindi siya nang ahas na magsalita. Naitago na lang niya sa gintong katawan sa takot. Walang pakialam si Yang Kai sa kanya. Ang kanyang isip ay nalubog sa martial skill na nakita niya mula sa maliit na taong bato. Ipinikit ang kanyang mga mata at nakaupong naka-cross-leg, sinundan niya ang landas ng gintong mga sinulid at hinayaan ang tunay na Yang Yuan Chi na damaloy sa kanyang mga meridian. Matapos dumaan sa isang cycle, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito tulad noong nakuha niya ang Scorching Sun Explosion. Hindi man lang siya kumibo. Sa halip, mahina ang pintig ng likod ng kanyang kamay. Mayroon bang mali sa ruta ng operasyon? Naghinala si Yang Kai. Imposible, malinaw niyang sinunod ang pattern ng sirkulasyon ng gintong sinulid sa taong bato nang walang anumang paglihis. Muli niya itong inikat, at tumalon muli ang likod ng kanyang kamay. Ano ang nangyayari? Hindi ba ito isang martial skill?
Bakit wala siyang ganang umatake? Hindi ito ang kaso noong ginamit niya ang Scorching Sun Explosion. Ano ang espesyal sa martial art na ito? Bakit ito naiiba sa iba? Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi maisip ni Yang Kai. Dahan-dahan lang niya itong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa pagre-relax sa kanyang isipan, ipinaikot ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi ng paulit-ulit. Sa tuwing ay papaikot niya ang kanyang Yuan Chi, ang parehong reaksyon ay magmumula sa likod ng kanyang kamay. Tsaka mas lalo pang kitang-kita ang pintig na sensasyon na parang may lalabas sa katawan niya. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, na-circulate ni Yang Kai ang Yuan Chi nang hindi bababa sa 800 na pag-ikot. Pagkatapos ng isang tiyak na pag-ikot, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa likod ng kanyang kamay. Nakalas din ang pintig na sensasyon sa pagkakagapos nito at mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa gulat. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa likod ng kamay niya. Nalaman niyang may karagdagang pattern sa likod ng kanyang kamay. Medyo kakaiba ang pattern na ito. Tiningnan nito ni Yang Kai ng matagal at nalaman niyang parang starfield ito sa gabi. Sinakop nito ang kalahati ng likod ng kanyang kamay at may tuldok na mga bituin. Kapag hindi niya inikat ang Yuan Chi, hindi ito mukhang kakaiba. Sa sandaling nailipat niya ang Yuan Chi, ang bituin ito ay tila nabuhay at nagningning ng maliwanag. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may puwang na hindi niya makita sa ilalim ng balat ng pattern na ito. Noong na-circulate ang Yuan Chi, nakaimbak ito sa espasyong ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, ibinuhos ni Yang Kai ang lahat ng kanyang Yuan Chi sa bituin sa likod ng kanyang kamay. Pagkatapos, casual niyang itinuro ang kanyang daliri sa lupa. Si Yang Kai ay hindi gumamit ng anumang lakas sa puntong ito. Kung may langgam sa ilalim ng kanyang daliri, tiyak na hindi ito mamamatay. Ngunit nang ang Yuan Chi sa bituin sa likod ng kanyang kamay ay pumutok, ang buong dulo ng kanyang daliri ay gamulong at gamulong na nagpapaliwanag sa kuweba na kasing liwanag ng araw. Sa isang bitak, bumagsak ang buong braso ni Yang Kai sa lupa. Malakas na yumanig ang lupa at kumaluskos ang alikabok sa tuktok ng kuweba. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mapakilos. Bagamat ang puntong ito ay katumbas ng pagkonsumo ng lahat ng kanyang Yuan Chi sa isang pagkakataon, ang kabagsikan ng pag-ataking ito ay mas mataas kaysa sa isang normal na pagsabog. Ito ay halos 2 beses ang kabagsikan. Tinansya ni Yang Kai na kung gagamitin lang niya ang lahat ng kanyang Yuan Chi nang walang anumang magarbong pagsabog, hindi niya makakamit ang parehong resulta tulad ng ngayon. Kakaiba ang martial skill na ito. Kumunat ang noo ni Yang Kai, sa wakas ay may naisip na siya. Binata, binata. Ang boses sa kanyang katawan ay tumunog, na may bakas ng pambabala at pag-iingat. Sumimangot si Yang Kai at inisip ang ideya sa kanyang isipan. Binata, parang alam ko na ang kaunti tungkol sa martial skill na pina-practice mo. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo? Walang tugon. Bakas na balisa ang mukha sa kanyang katawan. Hindi na ito makapaghintay na ipakita ang halaga nito sa harap ni Yang Kai, ngunit natatakot ito na mapino ito ni Yang Kai. Bagamat hindi pa nito matagal nakilala si Yang Kai, makikita sa mukha na bagamat bata pa si Yang Kai, determinado siya. Hindi maihahambing sa kanya ang mga ordinaryong tao, at may nakatagong kasamaan sa kanyang pagkatao. Ang kasamaang ito ay nagpatot mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon na paghihintay, bumalik si Yang Kai sa kanyang katinoan at sinabi, "Ano ang alam mo? Sabihin mo sa akin." Para itong nakatanggap ng malaking pabor, napaiyak ang mukha. Nagmamadaling sinabi nito, "Hindi ko alam kung anong martial skill ang ginagawa mo, young man, pero sa aking memorya, parang nakakita ako ng isang martial skill na katulad nito. Kapag nag-practice ka nito, magbubukas ka ng space na kabilang sa martial skill na ito sa isang partikular na bahagi ng iyong katawan. Ang kapangyarihan ng martial skill na ito ay nauugnay sa dami ng Yuan Chi na nakaimbak sa espasyong ito. Kapag wala kang magawa, young man, maaari mong ibuhos ang iyong Yuan Chi sa espasyong ito. Kapag kailangan mong gamitin ang galaw na ito, maipapakita mo ang kapangyarihan ng martial skill na ito. Kung gagamitin mo ng maayos ang martial skill na ito ay magiging napakamakapangyarihan. Kung hindi mo ito gagamitin ng maayos, ito ay magiging biro lamang. Ang ugat ng lahat ay ang dami ng Yuan Chi na ibubuhos mo sa espasyong ito. Kung ibubuhos mo pa ang Yuan Chi sa espasyong ito, ang pinsala magiging mas malaki. Kung wala kang sapat na Yuan Chi, hindi ito magiging kasing ganda ng suntok ng isang bata. Ngunit muli, binata, ang martial skill na ito ay isang beses na panukala. Ginagamit mo ang akumulasyon ng pagsusumikap kapalit ng isang sandali ng pagsabog. Isa rin itong nakakaligtas na martial skill. Mabilis na sinabi sa kanya ng mukha ng tao ang lahat ng nalalaman nito at pagkatapos ay masunarang itinikom ang bibig nito. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Kai. Ang sinabi niya ay katulad ng nalaman niya mismo, ngunit ito ay mas komprehensibo. May mga part na hindi niya naintindihan ay biglang naintindihan. Gamit ang akumulasyon ng pagsusumikap kapalit ng isang sandali ng pagsabog. Ito ay isang martial skill na ginawa para sa kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Yang Kai na tumawa ng malakas. Kailangang maipan ng ibang tao ang kanilang Yuan Chi sa pamamagitan ng pagsusumikap, ngunit kailangan ko ba? Pag-aaralan ko itong mabuti. Huwag mo akong istorbohin. Pinaalalahanan siya ni Yang Kai.
Oo, ang binatang iyon. Hindi masyadong mahalaga ang sinabi mo. Pag-isipan mong mabuti kung paano ka makakaligtas. Biglang naging mapait ang mukha. Masyadong mature at kalmado ang paraan ng paggawa ni Yang Kai. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang matandang Zoro. Anong uri ng kasalanan ang kanyang ginawa? Bakit niya gustong kunin ang kanyang katawan? Habang siya ay bumubuntong hininga at nananaghoy, naramdaman ng mukha na dinadala ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi sa espesyal na espasyong iyon. Ibinuhos niya ito ng napakabilis at walang prinsipyo. Wala siyang pakialam kung magdudulot man ito ng anumang pinsala sa kanyang sarili. Gusto ng mukha na ipaalala sa kanya na dahan-dahan ito. Dahil kung masyadong mabilis na natupok ang Yuan Chi, magdudulot din ito ng pabigat sa katawan. Ngunit iminulat niya ang kanyang mga mata at nilunok ang kanyang mga sinabi. Hiniling mo sa akin na huwag kang istorbohin. Hindi naman sa ayaw kong ipaalala sa'yo. Bilisin mo pa, kapag naubos na ang iyong Yuan Chi, mag-iisip ako ng paraan para makatakas sa mapahamak na lugar na ito. Bata, wala ka pa ring karanasan. Si Yuan Chi ni Yang Kai, kung aasa lang siya sa cultivation, aabutin siya ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw bago mabusog. Ngunit 4 na oras lamang ang ginugon niya upang ibuhos ang lahat ng kanyang Yuan Chi sa espasyo sa ilalim ng bituin sa likod ng kanyang kamay. Nang mapansin ito ng mukha ng tao sa loob ng katawan ni Yang Kai, halos mapatalon ito sa tuwa. Pakiramdam nito ay napakahina na ngayon ng katawan ni Yang Kai, at walang ni isang patak ng Yuan Chi na natitira sa kanyang mga meridian. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Akmang gagalaw na siya ay bigla siyang huminto. Dahil nalaman niyang ang mga meridian ni Yang Kai, na orihinal na walang laman, ay napuno muli sa isang iglap. Gago. Ano ang nangyayari? Ang mukha ng tao ay nasa bingit ng pagkabaliw. Ang kakaibang sitwasyong ito ay lampas sa kanyang kaalaman. Napaisip siya, hindi kaya nabuklad ako sa loob ng maraming taon kaya hindi malinaw ang isip ko at naghahalusinate ako. Hindi yan tama. Napakatotoo ng naramdaman ko ngayon. Halatang wala na ang Yuan Chi ng batang ito. Paano ito mababawi sa isang kisap mata? Dapat may nakikita ako. Inaliw ng mukha ang sarili at pagkatapos ay nag-concentrate sa pagmamasid sa mga galaw ni Yang Kai. Makalipas ang 4 na oras, ang Yuan Chi sa katawan ni Yang Kai ay muling nawala. Ang bituin sa likod ng kanyang kamay ay nagsimulang umikot ayon sa hindi maipaliwanag na pattern. Ang mukha ay sumumpas sa kanyang sariling espiritu. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ito mali. Wala na talaga ang Yuan Chi ng batang ito. Walang natitira at kititing. Matapos mag-obserbe ng halos 4 na oras, alam niya ang kinaroroonan ng bawat hibla ng Yuan Chi sa Yang Kai tulad ng likod ng kanyang kamay. Hindi ito maaaring mali, tiyak na hindi ito maaaring mali. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay natigilan at nabigla sa lugar. Ang dati niyang walang laman na mga meridian ay muling napuno ng enerhiya. Parang ang Yuan Chi sa katawan ni Yang Kai ay hindi maubos. Gulat na gulat ang mukha. Bagamat hindi niya maalala ang maraming bagay, mayroon pa rin siyang common sense. Gaano man kalakas ang isang tao, talagang imposibleng mabawi ang nawawalang Yuan Chi ng napakabilis. Kung gagawin ito ng lahat, hindi kaya magugulo ang mundo. Anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ang kanyang isinagawa? Paano ito magkakaroon ng ganoong epekto sa langit? Sa sandaling ito, ang mukha ay hindi na nang ahas na tingnan si Yang Kai. Sa halip, napalitan ito ng isang uri ng takot at pangamba. Mayroon siyang hindi mauubos na meridian at hindi mauubos na supply ng Yuan Chi. Gaano kaya kitakat ang batang ito kapag lumaki siya sa hinaharap? Magagawa niyang magpakawala ng malalakas na hakbang sa pagpatay ng walang anumang takot. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng Yuan Chi. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang nakatumbas ng 10 tao, o kahit 100 o 1,000 tao. Martial Peak, Kabanata 138. Pagsupil sa Evil Spirit. Kailangang sabihin na ang mukha ng tao ay labis na nagpahalaga kay Yang Kai. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng walang katapusang supply ng Yuan Chi ay dahil sa kanyang araw-araw na akumulasyon. Ang true Yang tactics at ang hindi maipaliwanag na martial skill na ito ay may ilang pagkakapareho dahil pareho silang nangangailangan ng akumulasyon. Gayunpaman, ang akumulasyon ng true Yang tactics ay nangangailangan ng isa na gawing Yang liquid ang kanilang Yuan Chi at iimbak ito sa dantian. Habang ang akumulasyon ng martial skill na ito ay nangangailangan ng isa na ibuhos ang Yuan Chi sa espasyo sa ilalim ng star at bitawan ito kapag kinakailangan. Nagkaroon din ng pagkakaiba. Walang limitasyon sa dami ng Yang liquid na nakaimbak sa dantian. Masasabing hanggat tama ang mga kondisyon, maaaring mag-imbak si Yang Kai hanggat gusto niya. Gayunpaman, iba ang espasyo sa ilalim ng bituin sa likod ng kamay. Pagkatapos ng 2 araw ng pagsusumikap, binago ni Yang Kai ang enerhiya mula sa 10 patak ng Yang liquid tungo sa Yuan Chi at inilagay ito sa espasyo. Pakiramdam niya ay puspos na ang espasyo. Sa 2 araw na ito, inaandar lamang ni Yang Kai ang true Yang tactics habang nagpapagaling sa sarili. Hindi niya sinasadyang bigyang pansin ang enerhiya sa bituin, at ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay pumasok sa espasyo ng mag-isa. Ito ay isang magandang bagay. Sa panahon ng normal na paglilinang, ang martial skill na ito ay nag-iipon at hindi siya nangangailangan ng oras upang harapin ito.
Pagkalipas ng 2 araw, idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang ulo para tingnan ang bituin sa likod ng kanyang kamay. Ito ay mas makatotohanan kaysa dati. Sa pamamagitan ng pattern, nakikita pa niya ang isang three-dimensional na imahe. Para talagang may malaking starfield na nakatatak sa likod ng kanyang kamay. Sa isang pag-iisip, ang pattern sa likod ng kanyang kamay ay nawala at nagtago sa ilalim ng kanyang balat. Bamantong hininga si Yang Kai. Masyadong nakakasilaw ang pattern na ito. Kung naiwan sa kamay niya, siguradong makikita ito ng iba. Pagkaraang tumangala saglit, biglang nagtanong si Yang Kai. Ano ang pangalan ng martial skill na katulad nito sa iyong memorya? Binata, hindi ko maalala. Nagkaroon ng mas kaunting takot sa boses mula sa 2 araw na nakalipas, ngunit higit na pagsunod. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Natural na hindi niya alam kung gaano kalaki ang gulat na naidulot niya sa mukha ng tao nitong nakaraang 2 araw. Dahil sa pagkabigla na ito, ang mukha ng tao ay hindi na nang ahas na tignan si Yang Kai. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bigyan mo ng pangalan. Sumasakit ang ulo ni Yang Kai sa pag-iisip tungkol sa pangalang Scorching Sunburst dati. Ngayon na mayroong isang tao na maaaring gumamit nito, natural niyang itinapon ang problemang ito sa mukha. Tiyak na napakatanda na ng matandang demonyong ito at marami nang nakita. Hindi ba magiging madali para sa kanya na makabuo ng magandang pangalan? Oo, saglit na natahimik ang boses. Tapos, sabi nito, dahil may star, at maraming bituin kapag ginamit mo, paano natin tinatawag itong star mark? Star mark, star mark. Bulong ni Yang Kai at tumango. Oo, tawagin natin itong star mark. Ang mukha ng tao ay nagmamadaling nagsabing magalang. Binabati kita binata sa pag-aaral ng pamamaraan ng star mark martial arts. Mula dito, ikaw ay magiging isang magaling na martial artist at makikinabang sa mga karaniwang tao. Sa hinaharap, ikaw ay tiyak na hindi magagapi at hindi magagapi. Si Yang Kai ay nanatiling hindi natinag. Mabilis na tumahimik ang mukha ng tao. Pakiramdam niya ay napakalayo na ng kanyang pambabala. Nakaisip ka na ba ng paraan para mabuhay? Biglang tanong ni Yang Kai. Biglang nanginag ang mukha ng tao. Binata, kung iniligtas mo ang aking buhay, handa akong bigyan ka ng isang artifact. Tumingon-lingon si Yang Kai sa paligid at mahinang nagsabi. Kung mayroon kang artifact, tiyak na iiwan mo ito dito. Mahahanap ko ito kahit patayin kita, kaya bakit kita hahayaang mabuhay? Sa totoo lang, wala akong interes na panatilihin isang tulad mo. Hindi ako nangangahas na panatilihin ka, kaya ang pagpino sa iyo ay ang pinakamahusay na paraan. Nagmamadaling sinabi ng mukha ng tao. Binata, mangyaring iligtas ang aking buhay. Kung hindi ka mapalagay, kikilalanan kita binata bilang Panginoon ko. Hanggat nananatili ang isang piling kaluluwa ng isang binata sa aking katawan, ang aking buhay at ang kamatayan ay mapapasa iyong mga kamay. Nakikiusap ako sa iyo, binata, na maging maawain at huwag akong dalisayin. Oh, mukhang interesado si Yang Kai at sinabi. Paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Mapait na ngumiti ang mukha ng tao. Bagaman hindi ko alam kung ano ang kakaiba sa iyong katawan, ang kakaibang bagay na ito ay lubos na pinipigilan, kaya paano ako mangangahas na magsinungaling sa iyo? Natahimik si Yang Kai. Ayaw niyang buhayin ang ganitong klase ng demonyo, pero tiyak na may alam siya sa lugar na ito, kaya sayang kung patayin siya. Hindi bababa sa bago niya makuha ang impormasyong gusto niya, ayaw siyang patayin ni Yang Kai. Ang katahimikan ni Yang Kai ay naging dahilan upang lalong hindi mapalagay ang mukha ng tao. Binata, kung ililigtas mo ang aking buhay, maaari mo ring gamitin ang aking artifact. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang aking artifact ay talagang narito, ngunit wala ako, binata, kahit na makuha mo ito, hindi mo magagamit ito. Bakit? Tanong ni Yang Kai. Dahil ang artifact na iyon ay isang masamang bagay. Kung wala ang aking divine soul, hindi mo ito makokontrol sa iyong sarili gamit ang katangian ng Yuan Qi sa iyong katawan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai at muling tumahimik, nakasimangot at nag-iisip. Alam ng mukha ng tao na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita ng labis baka inisin niya si Yang Kai, ngunit hindi niya maiwasang mabalisa. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sinabi ni Yang Kai. Ano ang kailangan kong gawin para makilala mo ako bilang iyong Panginoon? Biglang lumuwag ang puso ng mukha ng tao, nanginginig ang boses habang sinasabi. Paki-relax, young master, ang matandang lingkod na ito ay papasok sa iyong isipan at lalabas ang isang hibla ng aking divine sense, iukit ito sa katawan ng matandang lingkod na ito. Napangisi ang bibig ni Yang Kai. Mabilis na nagpaliwanag ang mukha ng tao. Young master, ang iyong lakas ay hindi pa umabot sa immortal ascension boundary, kaya hindi mo magagamit ang sarili mong divine sense, mangyaring maniwala sa katapatan ng matandang lingkod na ito. Gawin mo, sabi ni Yang Kai at nag-relax. Ang mukha ng tao ay lihim na nagulat, hinahangaan ang pagiging mapagpasyahan ni Yang Kai, at sa kanyang puso ay tumaas ang kanyang opinyon kay Yang Kai. Kung ito ay sino man, mag-aalala lamang sila tungkol sa mga personal na pakinabang at pagkalugi sa oras na ito, paano sila magiging kasing mapagpasyang tulad ni Yang Kai. Ngunit pagkatapos muli, wala naman talaga siyang dapat alalahanin. Sa huling pagkakataon na sumugod siya sa isip ni Yang Kai, sinipsip siya ng puwersa ng pagsipsip.
Kung gagawin niya ito muli, ang mukha ng tao ay naniniwala na ang eksenang ito ay mangyayari muli. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit kay-titing na hindi tamang pag-iisip, maingat na pumasok sa isip ni Yang Kai at inilabas ang isang hibla ng kanyang divine sense, na isinasama ito sa sarili niyang kaluluwa. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mukha ng tao ay nagsabi, "Young Master, tapos na. Mula ngayon, ang buhay at kamatayan ng matandang lingkod na ito ay nasa pagpapasya ni Young Master." Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at dinama sa kanyang puso, nalaman na talagang may koneksyon siya sa mukha ng taong ito, ngunit ang koneksyon na ito ay isang panig at ganap niyang kontrolado ang kabilang partido. "Mukhang medyo naka-recover ka na, no?" Makahulugang tanong ni Yang Kai. Ang mukha ng tao ay nagsabi. Pagkatapos isama ang isang strand ng Young Master's soul, natural na nakabawi na ako. Ngunit hindi kailangang mag-alala ni Young Master, maaari mong bawiin ang strand na ito ng soul anumang oras, tiyak na hindi ito magdudulot sa iyo ng anumang pagkawala. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai, at may iniisip. Agad na lumabas ang hiyawan ng mukha ng tao, para siyang pinirito sa kaldero ng mantika, sobrang trahedya ang mga hiyawan. "Young Master, iligtas mo ako, lahat ng sinabi ng matandang alipin na ito ay totoo, wala akong itinatago sa iyo." Ang mukha ng tao ay paulit-ulit na humihingi ng awa, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nakakatakot at mabangis, at siya ay nasa sobrang sakit na gusto niyang mamatay, gamulong-gulong sa katawan ni Yang Kai. Matapos siyang pahirapan ng ilang sandali, binitawan siya ni Yang Kai at bahagyang nagsabi, "Kung maglakas loob kang mag-isip sa hinaharap, hindi kita papatayin, ngunit gagamitin ko ang pamamaraan ngayon upang hayaan kang matikman ang kahihinatnan ng nakakasakit sa akin." Ang matandang lingkod na ito ay hindi nangangahas. Nanginginig ang boses ng mukha ng tao. Pagkatapos ng insidenteng ito, natuklasan niya ang isa pang karakter ni Yang Kai, walang awa. Matapos ang ganap na pagsupil sa mukha ng tao, medyo gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. "Ano pangalan mo, paano kita tatawagan sa hinaharap?" tanong ni Yang Kai. Nagmuni-muni ang mukha ng tao, "Hindi ko alam kung ano ang tawag sa matandang lingkod na ito, ngunit malabo kong natatandaan na may tumatawag sa akin na matandang demonyo. Hindi ko alam kung pangalan ba ito o titulo." Ang matandang demonyo. Bahagyang tumango si Yang Kai. "Isa ka talagang demonyo." Awkward na ngumiti ang matandang demonyo. Malamang matagal na iyon, mula ngayon, ang matandang lingkod na ito ay makikinig na lamang sa mga utos ng Young Master. "Nasaan ang sikretong kayamanan na iyong binanggit?" Pagsagot sa Young Master, "Ito ay nasa buto ng matandang alipin na ito." Kasunod ng patnubay ng matandang demonyo, hinanap ni Yang Kai ang mga nagkalat na buto at agad na inilabas ang isang buto ng tadyang na tila isang buto sa dibdib, ngunit ang buto ng tadyang ito ay ibang-iba sa iba pang mga buto, ito ay itim. Sa sandaling hinawakan ito ni Yang Kai, nakarinig pa siya ng makamulto na umiiyak na tunog na nagmumula rito, at muling nanlabo ang kanyang paningin. Ang lakas ng masamang aura. Lumubog ang mukha ni Yang Kai. Sinabi ng matandang demonyo. Ang bagay na ito ay tinatawag na Soul Breaker Alt, ang matandang alipin na ito ay nagpino nito sa kanyang sariling mga buto. Dapat ay kumitil ito ng buhay ng maraming tao, kaya ang masamang aura nito ay bahagyang mas malakas. Tumisi si Yang Kai. Kapag pinino ito, maraming mga kaluluwa ng tao ang ginamit, tama ba? Tuyong tumawa ang matandang demonyo. Matalino si Young Master. Dahil dito, ang lihim na kayamanan na ito ay hindi angkop para sa Young Master, kung sa pilitan mo itong pinuhin, natatakot akong maapektuhan ang iyong isip. Ngunit sa kaluluwa ng matandang lingkod na ito sa gitna, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, ngunit kakainin nito ang maraming yuan chi, ngunit ito ay natutulog sa loob ng maraming taon, kaya natatakot ako na hindi ito masyadong malakas ngayon. Bahagyang tumango si Yang Kai. Nararamdaman din niya na ang artifact na ito ay kasalukuyang katumbas ng isang Earth Grade Low Rank Offensive Artifact. Talagang hindi ito isang high-end na artifact, at ang isang mas malakas na cultivator ay madaling harangin ang mga pag-atake nito. Paano ko ito aayusin? Ang matandang demonyo ay nagmamadaling itinuro kay Yang Kai ang paraan ng pagsupil dito. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap, sa wakas ay nasupil ni Yang Kai ang madilim na lihim na kayamanan na ito. Ang maitim na buto na ito ay naging itim na gas, na sumasalubong sa mga daliri ni Yang Kai, lumilipad sa paligid na parang may sariling isip. Nararamdaman ni Yang Kai na may mahinang koneksyon sa pagitan niya at nito, ngunit ang kaluluwa ng matandang demonyo ay naghalo rin. Pagkatapos mag-eksperimento ng ilang beses, may plano si Yang Kai sa kanyang isipan. Kung tama ang hula niya, may papakita lang ng Soul Breaker All na ito ang kapangyarihan ng isang Earth Grade Low Grade Secret Treasure. At ang paggamit nito ay nakakonsumo ng maraming yuan chi, dahil kailangan nitong dumaan sa Old Demon bilang isang transfer station, ito ay halos isang basura. Sinabi ng matandang demonyo. Kung nais ng Young Master na pinuhin ito, posible, ngunit ito ay magtatagal. Nang sabihin niya ito, labis na kinabahan ng matandang demonyo, natakot siyang pumayag si Yang Kai, ngunit kailangan niyang sabihin ito. Hindi ko na ito pipinuhin, ito ay nasa ilalim ng iyong kontrol sa hinaharap. Maraming salamat, Young Master. Nagpasalamat ang matandang demonyo. Kung hindi ito pinino ni Yang Kai, nangangahulugan ito na maaari siyang magtago sa loob ng lihim na kayamanan na ito, hindi na kailangang manatili sa gininto ang avatar ni Yang Kai at matakot.
Sa loob ng gintong avatar, ang matandang demonyo ay palaging parang isang piraso ng karne sa isang chopping board, kaya walang magawa at nawalan ng malay. Hinihigop ang itim na gas sa kanyang mga daliri sa kanyang katawan, ang matandang demonyo ay naiinip ding lumabas sa gintong avatar at nagtago sa loob ng Soulbreaker Alt. Muling tumingin sa paligid, nalaman ni Yang Kai na wala ng iba pa rito maliban sa butil na naglalabas ng mahinang liwanag. Isa lang ang lihim na kayamanan mo. Medyo hindi nasisiyahan si Yang Kai. Ang matandang demonyo ay dapat na isang master noong siya ay nabubuhay, kaya walang dahilan para sa kanya na ang Soulbreaker Alt lamang ang natitira. Mapait na ngumiti ang matandang demonyo. Maaaring hindi alam ni Young Master, ngunit nagkaroon ng labanang nakakasira ng lupa dito, at ang matandang lingkod na ito ay nasangkot din. Sa panahon ng labanan, lahat ng iba pa ay nasira, naiwan lamang itong Soulbreaker Alt na na-refine sa buto ko. Marshall Peak, Kabanata 139. The Yin Yang Monster Ginseng. Isang mahusay na labanan. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Oo, habang isinalaysay ng matandang demonyo, dahan-dahang naunawaan ni Yang Kai ang ilang bagay. Walang gaanong naalala ang matandang demonyo, iilan lamang ang nakakalat na alaala. Ngunit kapag pinagsama-sama, malamang na nasangkot siya sa isang mahusay na labanan noon. At ito ay isang labanan kung saan kinubkob ng hindi mabilang na mga tao ang dalawang kaaway. Ang dalawang magkaaway ay isang lalaki at isang babae. Sa huli, halos lahat sila ay nabura, at ang lalaki at babae ay namatay sa lugar. Ang matandang lingkod na ito ay malubhang nasugatan at tumakas, at sa wakas ay namatay dito. Naaalala ko. Ang boses ng matandang demonyo ay medyo nag-aalangan at medyo natatakot. Tandaan kung ano. May dragon at phoenix. Ang kombinasyon ng dragon at phoenix ay sumire sa langit at lupa. Ang matandang alipin na ito ay malubhang nasugatan sa pagkilos na ito. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Naalala niya ang dragon phoenix seal na umaaligid sa langit nang magbukas ang Heaven's Cave Inheritance ilang araw na ang nakalipas. Pagkasabi nito, ang matandang demonyo ay tila labis na natakot at wala nang maisip pa. Ayon sa sinabi mo, hindi mo ba mana ang lugar na ito? Tanong ni Yang Kai. Young Master, huminahon ka. Ang matandang alipin na ito ay casual na nagsasalita. Ngunit may mana. Kung gusto ni Young Master, tiyak na ituturo ito sa iyo ng matandang lingkod na ito. Hindi na kailangan. Hindi ako interesado sa mga bagay mo. Mabilis na umiling si Yang Kai. Nagulat ang matandang demonyo. Bagamat hindi niya maalala kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, malamang na eksperto siya noong siya ay nabubuhay. Hindi mabilang na mga tao ang lalaban para maging disipulo niya, ngunit pagdating kay Yang Kai, hindi man lang niya ito pinapansin. Sai, ang phoenix na walang balahibo ay mas mababa sa manok. Napabuntong hininga ang matandang demonyo. Wala ring silbi ang butil. Ang matandang demonyo ay naninirahan dito dati. Ayos lang kung hindi niya ito hinawakan, ngunit nang mahawakan niya ito ay naging pulbos. Pagkaraan ng ilang sandali pa ikot-ikot, walang mahanap si Yang Kai, kaya nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at nagpas siyang umalis. Matagal na siyang nandito at hindi niya alam kung ano ang sitwasyon sa labas. Dahil ang lugar na ito ay Heaven's Cave Inheritance, maaari rin niyang subukan ang kanyang kapalaran. Pagdating sa harap ng pintong bato na nagselyado sa lugar na ito, binuksan ito ni Yang Kai ayon sa pamamaraang itinuro ng matandang demonyo. Bago pa man siya makalabas ay biglang bumungad sa kanya ang pula at puting ilaw. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Akala niya ay may palihim na umatake sa kanya kaya naman dali-dali siyang nagpakawala ng suntok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila may sariling isip ang liwanag habang iniiwasan nito ang pag-atake ni Yang Kai at lumipad sa kanyang braso. Nagmamadaling umatras si Yang Kai, at kasabay nito, inabot ng isa niyang kamay ang ilaw. Napagtanto ito, ang ekspresyon ni Yang Kai ay hindi maiwasang maging kakaiba. Napagtanto niya na hindi ito isang pag-atake. Sa halip, isang solidong bagay ang kanyang nahawakan. Kasabay nito, naramdaman niya ang pagpupumiglas na nagmumula sa kanyang kamay. Naguguluhan siyang nilapitan at nakita niyang may hawak siyang ginseng na hugis tao na. Kakaiba rin ang ginseng na ito. Ang isang gilid ay pula, habang ang kabilang panig ay puti. Naramdaman ni Yang Kai na ang ginseng na ito ay naglalaman ng dalawang ganap na magkakaibang uri ng enerhiya. Ang pulang bahagi ay naglalaman ng init, habang ang puting bahagi ay naglalaman ng malamig. Ang dalawang magkasalungat na katangian ay perpektong pinagsama sa ginseng na ito, na bumubuo ng kakaibang espiritu ng langit at lupa. Sa sandaling ito, nakahawak ito sa kamay ni Yang Kai. Na-distort ang mga facial features nito, ngunit hindi ito makawala sa pagkakahawak ni Yang Kai. Yin Yang Monster Ginseng. Bulalas ng matandang demonyo. Nakikilala mo ba ito? Tanong ni Yang Kai. Kakaibang kayamanan, ito ay isang black level high rank strange treasure. Ang matandang demonyo ay tila may natuklasang kakaiba at nabigla. Bago pa makapagtanong si Yang Kai, biglang dumating ang tunog ng mga yabag mula sa kabilang bahagi ng kuweba. May paparating. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang mabilis niyang inilagay ang Yin Yang Monster Ginseng sa kanyang bulsa. Kakaibang sapat, pagkatapos mailagay sa kanyang bulsa, ang Yin Yang Monster Ginseng ay hindi na nahirapan. Sa halip, tahimik itong nanatili roon nang hindi gumagalaw. Habang nagbabantay si Yang Kai kung sino ang darating, isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang panig.
Sister, ganito ba talaga tumakbo? Sumagot ang kabilang boses. Oo, dito pumasok. Nakatago talaga ang kuweba na ito. Kung hindi natin ito sinundan, natatakot ako na hindi natin matatagpuan ang lugar na ito. Magkatulad ang boses ng dalawang tao. Pareho silang may misla na kalidad sa kanila. Ang pakikinig sa kanila ay parang simoy ng tagsibol na nagpapaginhawa sa mga tao. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Alam niya kung sino ang dalawang taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na dito sila magkikita. Napakaraming kakaibang bulaklak at halamang gamot dito. Talaga. Ito ay talagang isang hindi inaasahang ani. Huwag tayong magmadali sa pagpili sa kanila. Pumasok tayo at tingnan. Habang nag-uusap ay palapit ng palapit ang mga yabag ng dalawang tao. Hindi nagtago si Yang Kai. Una, kilala niya ang dalawang taong ito. Pangalawa, walang mapagtataguan. Hindi nagtagal, ang dalawang tao ay nakarating na ilang dosenang talampakan ang layo mula sa Yang Kai. Ang isa sa kanila ay biglang may nakitang nakaharang sa kanilang dinadaanan at hindi napigil ang huminto. Malambing niyang sigaw. Sino nandyan? Tuyong umubo at tumawa si Yang Kai. Dalawang babae, nagkita tayong muli. Nang marinig ang kanyang boses, ang isa sa kanila ay nagpakawalan ng mahinang pag-iyak. Napamulat ang isa sa likuran at saglit na tumitig sa kanya. Nagulat siya at sinabing, Yang Kai, Lady Mayor. Bahagyang tumango si Yang Kai at sinabi sa kausap. Lady Joer, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Ang dalawang taong ito ay ang magagandang kapatid ng blood group, sina Hu Joer at Ho Mayor. Nang makitang makilala ni Yang Kai kung sino sa isang sulyap, hindi mapigilan ni Hu Joer na titigan siya. Ang baho mong brat. Sa huling pagkikita nila, sinabi ni Yang Kai na ang isang bahagi ng kanyang puwitan ay malaki at ang isa ay maliit. Isinasapuso pa rin ito ni Hu Joer. Kung ikukumpara sa kanyang kapatid, nagulat si Ho Mayor. Bakit ka nandito? Hindi ko sinasadyang natagpuan ang lugar na ito. Hindi nagdetalye si Yang Kai. Habang nag-uusap, naglakad na ang magkapatid. Malamig na pinandilatan ni Hu Joer si Yang Kai. Nilabas niya ang kanyang dibdib at sinipsip ang kanyang tiyan, pinataas ang kanyang mabilog at matambok na puwitan. Ang boses ng matandang demonyo ay tumunog sa katawan ni Yang Kai. Sa mundong ito, mayroong dalawang batang babae na magkatulad. Higit pa rito, hindi sila kambal. Young Master, kung gagamitin mo ang kanilang mga katawan upang linangin ang falling red flower, ito ay magiging 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tatagal lamang ng ilang araw upang maabot ang yugto ng Dacheng. Huwag kang maingay. Ipinadala ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip. Ang matandang demonyo ay nagmamadaling tumahimik. May nakita ka bang paparating? Ibinuka ni Ho Mayor ang kanyang bibig at nagtanong. Ngayon lang, nang marinig niyang nag-uusap ang dalawa, alam ni Yang Kai na tiyak na hinabol nila ang yin yang monster ginseng. Hindi niya ito itinago at tumango. Oo, saan iyon? Nagmamadaling tanong ni Hu Joer. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang dibdib. Sabay-sabay na kinusat ng magkapatid ang kanilang mga mata. Nagtanong si Hu Joer. Kinuha mo, hindi ko alam kung bakit. Pero nung nilagay ko sa dibdib ko, sobrang tahimik. Huminga ng malalim si Hu Joer. Nagtaas baba ang buong dibdib niya. Malapit na siyang mamatay sa galit. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay humabol sa Heavenly Wonder para sa ilang mga bundok. Sa sobrang hirap, hinintay nila itong makapasok sa isang kuweba. Hinabol nila ito sa daan, ngunit hindi nila inaasahan na matatalo sila ni Yang Kai. Bakit parang walang nangyaring maganda nang magkita sila? Napatakip ng ngipin si Hu Joer. Sa lakas niya, kung talagang gusto niya itong agawin ay kaya niyang agawin. Ngunit ayaw ni Hu Joer na gawin iyon. Alam niyang nakonsensya ang kapatid niya sa mabahong brat na ito, bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Kung talagang gusto niya itong agawin, tiyak na pipigilan siya ng kapatid niya. Buti naman at kinuha mo. Walang pakialam si Ho Mayor. Sa halip, gamaan ang pakiramdam niya. Ano ba ang maganda sa mabahong brat na ito? Si Hu Joer ay tumingin pataas at pababa kay Yang Kai. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nasa initial element stage 7 ka. Nagulat si Hu Joer. Sa huling pagkikita nila, si Yang Kai ay nasa tempered body stage lamang. Gaano katagal na? Paano niya naabot ang initial element stage 7? Kung hindi siya nagkaroon ng fortuitous encounter dito, kung gayon ang bilis ng kanyang cultivation ay masyadong mabilis. Dapat malaman ng isang tao na ang lakas ng kanyang kapatid na babae ay katulad niya sa oras na iyon. Pero ngayon, nasa initial element stage 2 pa lang siya. Kung ikukumpara kay Miss Joer, ano ang initial element stage 7? Nagulat si Yang Kai sa pagiging bukas palad ng dalawa. Ang Heavenly Wonders ay hindi isang bagay na madaling matagpuan. Hindi inaasahan ni Yang Kai na hindi nila ito hiningi sa kanya. Malinaw na hindi gusto ni Hu Joer si Yang Kai. May mga kakaibang bulaklak at halamang gamot sa labas. Kung ang dalawa sa inyo ay hindi tatutol, maaari kang pumili ng ilan. Si Yang Kai ay hindi gustong magkaroon ng anumang pabor sa kanila. Ang yin yang monster ginseng ay isang Heavenly Wonder. Ang halaga nito ay dapat na mas mataas kaysa sa mga kakaibang bulaklak at damo sa labas. Kinuha niya ang yin yang monster ginseng na una nilang nakita at binayaran ito ng mga kakaibang bulaklak at damo sa labas. Hindi mo kailangang sabihin yan. Pinandilatan siya ni Hu Joer. Kapatid na babae.
Napansin ni Homer ang saloobin ng kanyang kapatid kay Yang Kai at hindi niya napigil ang iling ang kanyang braso. Okay, okay. Si Hu Zhou'er ay walang magawa. Tumingin siya sa kuweba sa likod ni Yang Kai at sinabi, huwag kang magmadali sa pagpili ng mga bagay na iyon. Tayong magkakapatid ay tumatakbo ng ilang araw. Kailangan nating maghanap ng lugar para makabawi. Tulungan mo kaming bantayan ito para sa isang habang. Kayong dalawa ay makakatulong sa iyong sarili. Habang sinasabi iyon ay tumabi siya. Sabay na pumasok sina Hu Zhou'er at Homer. Tumiti ang huli kay Yang Kai na may matamis at humihingi ng tawad ng ngiti. Pagkapasok sa kuweba, tumingin ang magkapatid sa paligid. Bahagya silang nagulat sa mga buto ng matandang demonyo, ngunit kaagad, ang dalawa nilang mata ay napatitig sa batong pader sa kanilang kaliwa. Ang dalawang pares ng magagandang mata ay naging marangal sa sandaling ito. Nagkatitagan sila ng hindi kumukurap. Naguguluhan si Yang Kai. Sinundan niya ang kanilang mga mata at tumingin sa batong pader, ngunit wala siyang nakita. Ano ang tinitignan mo? Matapos mag-obserbe ng mahabang panahon, nakaramdam ng kakaiba si Yang Kai. Walang mga salita o bulaklak sa dingding na bato. Bakit sila nakatutok? Wala ni isa sa kanila ang sumagot. Para bang ibinaon ang isip nila sa batong pader. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ilang araw na siyang nandito. Wala talaga sa batong pader. Matapos maghintay ng mahabang panahon, ang magkapatid na babae ay biglang naupo ng naka-cross-leg, sabay na pumikit, at nagmuni-muni. Sa mahina, biglang naramdaman ni Yang Kai na silang dalawa ay pinagsama sa isa sa sandaling ito, halos maging isang tao. Pero nang tingnan niyang mabuti, silang dalawa pa rin. Ang biglaang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Yang Kai. Natatakot ako na may pagkakataon para sa kanila dito. Narinig ang boses ng matandang demonyo. May something ba sa rock wall? Meron, pero hindi ito nakikita ni Young Master at ng matandang lingkod na ito. Ang mga may pagkakataon lang ang makakasilap o dalawa. Kaya, hindi mo ito mana. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Siyempre hindi. Kakaiba ito, ngunit dahil may nahanap silang dalawa, natural na hindi madaling umalis si Yang Kai. Kahit anong mangyari, nagkaroon sila ng ilang pagkakaibigan. Nakatayo lang siya sa pintuan at tahimik na naghihintay. Marshall Peak, Kabanata 140. Ang malaking oportunidad ng Hu Sisters. Naghintay si Yang Kai dito ng 3 araw bago tuluyang nag-react sina Homer at Hu Zhou'er. Dalawang gintong ilaw ang biglang sumiklab mula sa walang laman na pader na bato, pagkatapos ay nawala sa tuktok ng kanilang mga ulo. Kasabay nito, ang yuan chi sa kanilang mga katawan ay nagsimulang magkagulo sa parehong oras, na nagdulot ng bakas ng resonance sa sandaling ito. Ang buong kuweba ay napuno ng hagong. Marangal ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakataas ang kanyang mga mata para tingnan sila. Nakita niya ang isang makinang na liwanag na umaagos mula sa kanilang mga katawan, na para bang ang yuan chi sa kanilang mga katawan ay pinagsama-sama. Una, umikot ito sa paligid ng Hu Zhou'er sa kaliwa, pagkatapos ay umikot ito sa Homer sa kanan. Unti-unti, naging eksaktong pareho ang pagbabago-bago ng yuan chi ng dalawang babae. Ang yuan chi ay unti-unting kumalma hanggang sa tuluyang bumalik sa normal. Huminga ng mahabang hininga ang magkapatid at sabay na nagmulat ng kanilang mga mata. Nagkatinginan sila na may hindi maitatagong pananabik at pagtataka sa kanilang magagandang mata. Congratulations sa inyong dalawa. Tumunog ang boses ng pagbati ni Yang Kai. Ilang araw na siyang naghihintay dito at may mga natuklasan siya. Sa hindi malamang dahilan, nagkataon na nakuha ng magkapatid ang mana dito. Gayunpaman, ang manang ito ay hindi sa matandang demonyo. Ayon sa Old Demon, sa digmaan noong taong iyon, hindi mabilang na mga eksperto ang namatay dito, kaya dapat mayroong higit sa isang mana sa Heaven's Cave inheritance na ito. Sina Hu Zhou'er at Homer ay pinalad na nakakuha ng isa sa kanila. Nang marinig ang boses ng pagbati ni Yang Kai, sabay na napalingon ang magkapatid at halos magkasabay na sinabi. Salamat. Pagkasabi niyon ay nagkatinginan silang dalawa at sabay-sabay na ngumiti. Natigilan si Yang Kai, hindi dahil sa kanilang kagandahan, ngunit dahil sa sandaling ito, hindi niya matukoy kung sino si Homer at sino si Hu Zhou'er. Parang naging isa talaga silang dalawa, at walang pinagkaiba. Ngayon alam mo na kung sino ako. Ang kagandahan sa kaliwa ay tumingin kay Yang Kai na may ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki at palihim. Miss Zhou'er, napangiti si Yang Kai. Kumunat ang ilong ng dilag at medyo hindi nasisiyahan. Nahulaan mo ng bulag, tama. Hindi ako tatanungin ni Miss Meir ng ganitong bagay. Paliwanag ni Yang Kai. Inikat ni Hu Zhou'er ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi ko inaasahan na kilala mo ng lubusan ang aking nakababatang kapatid na babae. Si Homer, na nasa kanan, ay namula nang marinig ito. Sinulyapan niya si Yang Kai at nakita niyang normal ang ekspresyon nito. Noon lang nabawasan ang awkward niya. Kahit ano pa, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Matamis na ngumiti si Hu Zhou'er. Noong binabantayan sila ni Yang Kai, ang buong isip nila ay nahuhulog sa pagkakataon, at wala silang kahit tititing na kakayahan na lumaban. Kung may masamang intensyon si Yang Kai sa kanila sa oras na iyon, ang dalawang kapatid na ito ay hindi makakatakas. Ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, nakatayo lang si Yang Kai sa may pintuan at hindi gumagalaw. 3 araw silang nagninilay, habang nakatayo roon si Yang Kai ng 3 araw.
Marahil dahil dito, hindi napigilan ni Hu Zhaoer na makitang mas tas-iya siya sa mata si Yang Kai. Mas malumanay din ang tono niya kumpara kanina. Naisip ni Hu Zhaoer sa kanili. Ang mabahong brat na ito ay hindi naman ganoon kasuklam. Walang anuman. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Nais ni Yang Kai na lumabas ilang araw na ang nakalipas, ngunit naantala ng dalawang ito ng mahabang panahon. Natural, nasa urgent mood siya ngayon. Tumanggo ang dalawa at sumunod kay Yang Kai palabas. Sa pagdaan sa lugar kung saan tumutubo ang mga kakaibang bulaklak at mga pambihirang halamang gamot, natural na pinulot ng magkapatid ang mga ito. Dahil ang mga bagay na ito ay sinasabing kabayaran para sa kanila, natural na ayaw silang hawakan ni Yang Kai. Sapat na ang ani ng Yin Yang Monster Ginseng. Tinanong na ni Yang Kai ang Old Demon tungkol sa paggamit nitong World Spirit Treasure. Malaki ang pakinabang nito sa kanya. Ito ay naglalaman ng parehong Yin at Yang Qi. Maaari itong gamitin sa gamot, gawing mga table task, o inumin. Gayunpaman, ang pinakamalaking gamit nito ay upang mapataas ang bilis ng paglilinang ng isang tao. Ngunit mayroong isang kinakailangan, at iyon ay ang kailangan niyang maghanap ng ibang babae na naglilinang ng pamamaraan ng paglilinang ng katangian ng Yin. Kinailangan niyang makipag-ugnayan sa kanya at ibahagi ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Yin Yang Monster Ginseng. Kapag siya at ang puso ng babae ay konektado, ang Yin Yang Demon Ginseng ay automatikong mahahati sa dalawang uri ng enerhiya at magkakalat sa katawan ng babae at sa kanyang katawan. Sa mga nakapagpapagaling na epekto ng Yin Yang Monster Ginseng, siya at ang puso ng babae ay magiging isa. Kapag magkasama silang nag-cultivate, tataas ang bilis ng cultivation ng dalawa. Medyo malupit ang kondisyong ito. Gaano ba kahirap na makahanap ng ganitong babae sa mundo? Dahil dito, ang Yin Yang Monster Ginseng ay isa lamang mysterious level high-grade spirit treasure. Ngunit para sa mga nakamit ang mga kondisyon, ang halaga nito ay hindi nasusukat. Ang Yin Yang Monster Ginseng ay lumaki lamang sa mga kakaibang lugar kung saan magkasamang umiral sina Yin at Yang Qi. Ito ay may likas na kaugnayan kay Yin Qi at Yang Qi. Si Yang Kai ay may True Yang Secret Art, kaya ang kanyang katawan ay napuno ng True Yang Yuan Qi. Isa rin itong magandang paliwanag kung bakit nanatili ito sa dibdib ni Yang Kai. Sa 3 araw na ito, nagpadala rin si Yang Kai ng isang patak ng Yang Liquid sa Yin Yang Monster Ginseng. Matapos masipsip ng Yin Yang Monster Ginseng ang Yang Liquid, ang mga facial features nito ay nagpakita ng kasiyahan, at lalo itong nag-aatubili na iwan si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Hu Zhaoer at Hu Meier ang pagkolekta ng mga halamang gamot. Nag-usap silang dalawa at kinuha ang kalahati ng mga halamang gamot para ibahagi kay Yang Kai. Tumanggi si Yang Kai. Kinuha ko ang mga gamit mo, kinuha mo ang akin. Walang natalo, kaya hindi mo na kailangang ibahagi sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Hu Zhaoer, pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti. Batang tanga, huwag mong kunin, at hindi ito sa iyo. Nagsumikap kaming tipunin sila. Tumiti din si Yang Kai. Mga babae, bakit hindi ninyo sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa labas? Nanatili siya rito ng higit sa 10 araw at walang alam tungkol sa labas ng mundo. Natural, gusto niyang magtanong. Huwag mo kaming tawaging babae, parang kakaiba. Kumunat ang noo ni Hu Zhaoer. Tawagin mo na lang kaming Zhaoer at Meier. Kung humihingi ka ng tawad, maaari mo rin akong tawaging Elder Sister Zhaoer. Kung ganoon ay tatawagan ko kayo sa inyong mga pangalan. Tumanggo si Yang Kai. Maglakad tayo at mag-usap. Pinandilatan siya ni Hu Zhaoer. Habang nag-uusap ang magkapatid, unti-unting naiintindihan ni Yang Kai ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas na 10 araw. Bagaman ang libu-libong disipulo ng 3 sekta ay pumasok sa lugar na ito mula sa iba't ibang lugar, sa paglipas ng panahon, lahat ay dahan-daang nagtipon sa gitnang lokasyon. Maraming tao ang nakakuha ng benepisyo dito, ngunit marami rin ang namatay. Sa nakalipas na 10 araw, ang mga alagad ng 3 sekta ay nagtipon sa 3 puwersa. Sa pamumuno ng kani-kanilang mga eksperto sa mga sekta, napalibutan at nilipon nila ang ilang makapangyarihang monster beast. Mayroong kabuuang 9 na halimaw, bawat isa ay umabot na sa ika-6 na yugto. Gayunpaman, dahil sila ay naisalid ng napakatagal at kagigising pa lang, ang tunay na lakas ng monster beast na ito ay hindi masyadong mataas. Maaaring patayin sila ng mga disipulo ng 3 sekta at makuha ang mga kayamanan na binabantayan ng halimaw na hayop. Ang Yin Yang Monster Ginseng na nakuha ni Yang Kai ay isa sa mga yaman na binabantayan ng isang monster beast. Gayunpaman, ito ay matalino at nadama na may mali, kaya ito ay tumakas ng maaga. Hinabol ito ng 2 kapatid na babae hanggang dito, kung saan nakilala nila si Yang Kai at nakakuha ng sarili nilang pagkakataon. Nang umalis kami, 8 sa 9 na halimaw ang napatay na, isa na lang ang naiwan sa gitnang lokasyon. Mas malakas ang isang iyon, marahil ay nasa tuktok ng ika-6 na yugto. Sa ngayon, walang sinumang nang ahas na magkaroon ng anumang ideya. Tungkol dito, tumawa si Hu Zhaoer. Para sa mga kayamanang binabantayan nitong halimaw na hayop, ang mga disipulo ng 3 sekta ay nabaliw na lahat. Mabangis na tumanggo si Hu Meier. Oo, hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga taong iyon noong ninakaw nila ang mga kayamanan. Kawili-wili na ngayon ang pag-uusap nilang dalawa. Sunod-sunod na pangungusap, ang koneksyon sa pagitan nila ay walang kamali-mali.
Parang sabay silang nagsasalita, parang naghihintay ng tamang sandali. Hindi nagtagal, sabay silang tatlo na lumabas ng kuweba. Saktong paglabas nila, isang galit na dagandong ang dumating mula sa malayo. Ito ay ang dagandong ng isang hayop. Ang mapurol na tunog ay parang tunog ng tambol ng digmaan, na umuuga sa lupa. Nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Sinabi ni Huljaur, aling panig ang may lakas ng loob na pukawin ito. Ayon sa kanyang sinabi, ang natitirang monster beast ay nasa tuktok ng ika-6 na yugto. Ang tuktok ng ika-6 na yugto ay katumbas ng tuktok ng Immortal Ascension Boundary. Kahit na ito ay nabuklod sa hindi mabilang na mga taon at nasa isang mahinang kalagayan, ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga disipulo ng tatlong sekta. Sa panahong ito, pinatay ng mga disipulo ng tatlong sekta ang iba pang 8 halimaw na hayop at dumanas ng matinding pagtatalo. Kung talagang kaharap nila ang halimaw na hayop na ito, walang makakapigil dito. Maaari lamang silang katayin. Pero tingnan natin. Kumislap ang mga mata ni Yang Kai at tumakbo siya palayo. Ginamit din ni Huljaur at Homeir ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw at sumunod na malapit sa likuran. Hindi nagtagal, ang dalawang kapatid na babae ay sumunod kay Yang Kai. Paglingon sa kanila, hindi maiwasan ni Yang Kai na magulat. Nalaman niya na ang bilis ng paghinga ng dalawang tao ay eksaktong pareho habang tumatakbo. Hindi niya alam kung anong uri ng mahiwagang footwork ang nilalaman, ngunit talagang pinahintulutan nito ang pinakamahina sa kanila, si Huljaur, na makasabay sa bilis ng kanyang kapatid na babae nang walang kahit kititing na paghinga. Anong klaseng pagkakataon ang nakuha nila sa kuweba? Talagang nagkaroon ito ng napakahimala na epekto. Matagal silang tinitigan ni Yang Kai. Hindi maiwasang mamula ang dilag sa kaliwa. Bakit ka nakatingin sa amin? Ah, ikaw ba si Jaur o si Mayer? Hindi talaga masabi ni Yang Kai. Humadjadyak ang dilag, kumikislap ang mga mata. Ako si Mayer. Mabilis na sinabi ng ibang dilag. Ako nga pala si Mayer. Ate, huwag kang magsalita ng kalokohan. Bakit mo ako tinatawag na ate? Ikaw ang kapatid na babae. Biglang nabalisa yung nasa kaliwa. Huwag kang ngang magulo. Hindi niya talaga tayo makikilala. Hindi ako nanggugulo. Ate, huwag mo siyang guluhin. Nahihilo si Yang Kai at muntik ng matamba. Biglang nagtawanan ang magkapatid. Ang pagtawa na ito ay agad na nagpaunawa kay Yang Kai na siya ay nilalaro ng mga ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng lakas at tumahimik na lang. Nagbibiro lang ako. Hindi ka naman magagalit diba? Hindi alam kung si Huljaur o si Homeir ang nagtanong. Hindi. Umiling si Yang Kai. Saka bakit ang seryoso mo? Ngiti. Tuyong umubo si Yang Kai, malamig ang kanyang ekspresyon habang hindi niya sila pinapansin. Matapos tumakbo ng 12-12 milya, sa wakas ay nakarating silang tatlo sa kinaroroonan ng dagandong ng halimaw. Kung titingnang mabuti, hindi lang si Yang Kai ang natigilan sa mismong lugar, ngunit maging sina Huljaur at Homeir ay natigilan din. Sa hindi kalayuan sa harapan nila, may isang malaking halimaw na hugis pagong. Ito ay higit sa 100 talampakan ng taas at 300 talampakan ng haba. Ang katawan nito ay parang gumagalaw na burol, tumatakbo at yumuyurak sa lupa. Sa bawat hakbang nito, walang humpay na nanginginig ang lupa. Sa likod nito ay isang makapal na carapace na may malalim na mga uka at mga pattern ng crisscrossing na tila nagsasabi ng pagbabago ng panahon. Sa likod nito ay may mahabang buntot na parang meteor hammer. Ang bilis nito ay hindi masyadong mabilis, ngunit bawat hakbang na ginawa nito ay sumasaklaw sa layo na higit sa 100 talampakan. Ang malabundok na katawan nito ay nagrampa sa paligid, at ang buntot nito ay umindayog pabalik-balik na parang meteor hammer, na nagdadala ng walang kapantay na puwersa, na nagdadala ng mga bugzone ng mabangis na hangin. Patuloy na lumalabas ang mga dagandong sa bibig nito. Sa kalagitnaan ng hangin, daan-daang tawang mabangis na umaatake, ngunit walang nakapigil sa takbo nito. Sa isang hindi magagapi na momentum, bawat pag-atake at dagandong ay nagpapanginig sa takot.